Commission on Elections puspuso na ang paghahanda sa online voting para sa mga OFWs kung saan tiniyak nito na wala magiging dayaan sa nasabing proseso. Si Luisa Erispe sa detalye. Hinikayat ng Commission on Elections sa mga overseas Filipino workers na makiisa sa enrollment para sa internet voting. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, lahat ng mga OFW na rehistradong botante ay dapat mag-enroll sa website para makaboto online. Sa darating kasi na hatol ng bayan, may ilang bansa na ang tanging paraan lang ng pagboto ng mga OFW ay internet voting. Kinakailangan ma-enroll nyo ang sarili nyo sa ating po mga website na andyan po lahat. At pwede nyo po ma-accomplish. Napakadali lang po na ma-accomplish. In just a matter of less than 2 minutes, ma-accomplish nyo po yan. Kaya kailangan lang makuha na namin kayo ng biometrics. Kailangan lang ng mga OFW ay ang email, numero ng telepono at pasaporte. Kahit anong government-issued ID, paliwanag ng poll body, kailangan ng enrollment para masiguro ang identity sa pagboto. Kinakailangan malaman muna namin, ikaw ba yan? Yan ba yung identity mo? Para mabigyan ka ng tinatawag na password para magamit mo yung ating sistema. Tiniyak naman ng COMELEC na walang dayaan sa online voting. Ito ay hack-free at hindi ito mako-compromise ang integridad ng ating sistema. Kung kaya naman po, yung garansya namin sa sambayanan ay gano'n na lang po kataas. Kaya lang, patuloy pa rin tayo magbabantay. Magtatagal ang enrollment hanggang sa May 7. Ang botohan ng mga OFW ay magsisimula sa April 13 at magtatapos hanggang sa May 12. Pwede lang nilang iboto ang 12 senators at isang party list. Sa ngayon, nasa 5,000 OFW na ang nag-enroll para sa online voting. Sinagot naman ni COMELEC Chairman Erwin Garcia ang paratang ni former President Rodrigo Duterte na election fraud sa midterm elections. Malabo raw mangyari ang dagdag bawas sa automated elections. Nagpaalala rin ng poll body sa mga barangay officials na huwag gastusan ang kanilang manok na kandidato gamit ang kaba ng bayan. Kailangan din silang maging patas sa pagpapagamit ng venue sa mga kandidato. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.